Hallelujah! Praise the Lord! Isang masiglang araw sa inyong lahat ng linggo. At kung saan man kayo nanonood, pakiusap po, pakilike nyo muna yung icon dyan sa baba para malaman po namin if you are seriously watching this live online service. Alright, so ngayon pong November, alam nyo kanina, medyo na-tense dito sa studio natin dahil alam nyo pag live, anything goes at may mga disruptions ng konti. But just the same, the Lord is good tonight and He is worthy to be praised. At ngayong gabi, umpisa natin ang series ng Celebration of Thanks. Tulad ng nasabi kanina ni Janice, ito sa inaabangan niyang event dito sa Cornerstone. Alam niyo, nag-start tayo back in 2005. Unang-unang sinelebrate natin ang Thanksgiving dito bago tayo nag-first year, bago tayo nag-anniversary. At napakaraming mga bago na po ngayon. After 20 years, 19 years pa lang ang church, pero 20 years na ang celebration ng Thanksgiving. At marami na pong hindi nakaka-trace back. Bakit tayo may ganitong celebration? We always want to instill itong culture ng tayo ay mga grateful people. Grateful sa Diyos at grateful sa mga taong dinala niya sa buhay natin. Grateful sa mga blessings na binibigay niya sa atin. At taon-taon, gusto ko itong ikwento sa inyo. Papaano ba ito nag-evolve? You know, when I was very young, ako po ay naimbitahan. Hindi pa ho ako pastor noon, naimbitahan ako sa isang Thanksgiving celebration daw ng isang simbahan sa General Santos. At kami po from Manila ay dumayo po doon bilang isang mission trip. Eh nakita ko, 3 days ang celebration nila. Matindi, 3 days. At ang lahat ng mga may negosyo, sila po ay nagtatayo ng mga iba-ibang kubol doon sa compound ng simbahan. At meron silang kanya-kanyang paletsyon. 20 lechon ang nabilang ko nung araw na yon at 3 araw nilang uubusin. Sabi ko, Pastor, why is this so festive? Bakit grand ang celebration? Mas matindi raw ang celebration nila ng pasasalamat kaysa sa Pasko. At tuwing Thanksgiving sila, bumibili talaga ng bagong damit. Kailangan magara, kailangan ipepresent nila ang sarili nila sa Diyos. The best, pati alay nila, the best. Kaya yung mga may negosyo, nilalatag nila ang kanilang pasasalamat noon. Salamat po, Ginoo, sabi sa mga taga-Jensan, ano? At talaga namang pati yung mga lamang loob ng lechon, ginawang bopis yung iba. Yung iba naman ay may nagkatay ng baka. Tapos kantahan, papuri sa Diyos, sayawan, pinapawisan si Pastor. Sabi ni Pastor, you know, gustong-gusto ko akong pinapawisan habang umaawit sa Diyos. Ang sabi niya, sa pawis ko ako mabubuhay. Hindi ko malimutan yon. Pero sabi ko sa sarili ko, pag ako na ang naging pastor, Lord, kung ako'y bibigyan ng kapangyarihan to initiate this Thanksgiving event, gagawin ko. Hindi ko akalain ako nga pala ay magiging pastor after many years. Kaya po ito ang unang-una kong sinelebrate. That every November, sasabayan natin ng celebration ng Amerika dahil wala naman talaga tayong Thanksgiving celebration sa Pilipinas. Ito ay nag-originate sa Amerika. Pero napakagandang tularan. Kaya sinabayan ko November para hindi na rin tayo mag-isip kung kailan tayo magkakaroon ng araw ng pasasalamat. Naalala ko pa noon, si Brother Winnie, talagang naging parang si Magellan, merong mga booth sa baba. Engrande lagi ang ating mga celebration. Kaya dahil 6 services na tayo, 6 services will have their own expression of this event sa kanilang mga services. Kaya kung kayo po ay kabilang sa ibang mga service sa Bible House at sa Katong Shopping Center and din sa Odeon Katong, the last Sunday of the month will be a big celebration. Alright? So ihanda ninyo ang inyong best. Ito rin po yung panahon na pinag-iipunan natin ang ating mga kaloob at handog para sa Diyos. Isang buong taon na parang iningat-ingatan mo na, Lord, iba ito sa aking ikapot, mga handog. Ito ay alay ko sa iyo. Regalo ko sa iyo ito, Lord. Pinananalangin ko po yan taon-taon. Lord, ano po ang nais mong kaloob na mula sa puso ko ay pag-iipunan, kakayanin ko po yan. Kaya po andyan ang expression ng ating lahat ng klaseng pagtanaw ng pasasalamat sa Diyos. Napakagandang kultura. Maging ang mga bata po ay nag-iipon
Dala-dala nila sa simbahan ang mga barya-barya, lalo na sa mga simbahan sa Pilipinas. Excited sila, binebenta nila ang malalaki nilang grade, matataas nilang marka para bigyan ko sila ng pera, yung mga pamangking ko. Mama Sel, bigyan mo kami ng pera. Mataas ang grade namin. Sabi ko, aanihin niyo ba yung pera? Iniipon daw nila para sa Thanksgiving. Well, tonight, ano po ba ang Thanksgiving sa mata ng Diyos? What is Thanksgiving in God's eyes? You know, sa atin, life is fragile. Tomorrow is not promised sa atin. Kaya maganda na magpasalamat sa Diyos araw-araw because blessings are true gifts from God. At natatamon lang natin ito dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. Thanksgiving is an honest admission that our life is not our own. Hindi natin pag-aari ang ating buhay. Ito'y hiram lamang. It is a humbling recognition that we are not the author of our destiny. Hindi tayo may akda, wala sa ating mga kamay ang pagpaplano para kung anong magiging shape ng ating future. Ang Diyos ang may akda. Kaya ibabalik natin lahat ng pasasalamat sa Diyos. Kasi pwedeng bukas, nalagutan ka na ng hininga. Yung nagyayabang ka pa, bakit ko pa sasalamatan ng Diyos? Wala akong pakialam sa kanyang mga ginawa sa buhay ko. Puro sakit, puro hirap. Maaring yung iba sa inyo yun ang sinasabi. Wala siyang dahilan para magpasalamat sa Diyos. The fact that you are still alive today is God's mercy and goodness. Dahil laging may pag-asa, laging pwede nating tingnan na magbabago pa ang sitwasyon as you give your life to Jesus, as you trust Him. Praise the Lord. So, Thanksgiving in God's eyes. Ano nga ba ito? Number 1, it is God's will for us to give thanks. Ito'y kalooban niya na tayo ay magkaroon ng pasasalamat. So 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, ang sabi rito, rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Napaka-iiksing mga phrases giving us instruction. Sabi doon, magalak kayong lagi. Hindi sinabi kung kailan magagandang mga sitwasyon na magagalak doon lamang sa magagandang sitwasyon. But it says, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin. Yan ang sabi sa Tagalog. At magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon means lahat ng anggulo ng buhay mo na kaya mong magpasalamat, gawin. Sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. It is His will for us to give thanks to Him. Kahit mahirap, kahit may dinadanas, kaya sabi doon, He commands us, number 2, to do it. Ito ay command, utos. Hindi ito option para sa atin kung kailan lang natin gusto. Kaya we are instilling this kind of discipline sa atin that we are entering a season. The whole month actually na ngayon, dati isang Sunday lang, ngayon buong buwan. Kaya pinost ko po sa aking wall sa Facebook that we are starting a Thanksgiving marathon, yung mga pasasalamat. Umpisahan nyo na po, itag ninyo, paskil kayo ng mga picture, maaring lumang picture ito ng inyong kaibigan na na-appreciate nyo. Every day, kung gusto nyo mag-post ng isa, it's good. And when I get somebody's, when you get my attention sa pagbabrowse, I will give you a secret surprise. I-message ko po kayo. Kasi maganda yung nasa puso natin. Now, you will not do that for a prize. But because I normally browse sa newsfeed, and I get inspired sa mga post ng mga tao na hindi ka na kailangang mga matalinghagang mga salita pa para makuha ang atensyon. No, yung heart ninyo ma-express ninyo sa magulang ninyo, sa inyong teacher noon marahil na nagkaroon ng impact sa life ninyo, sa isang taong tumulong sa inyo sa finance marahil, hindi nyo nasasabihin doon yung itinulong niya kung magkano. Pero para siya ay bigyan ng parangal publicly, because that person really impacted your life. Do that. And bless the person publicly din. That is the culture that we want to instill sa atin. Because God commands it. Sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7,
Sabi rito, as you therefore have received Christ Jesus, the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding it with thanksgiving. Inend pa niya ulit dito, abounding, nananagana sa pasasalamat. Dahil yamang tinanggap na natin si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay daw tayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo, ang sabi rito, isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay sa pananampalatayang itinuro niya sa inyo. At sabi rito sa bandang huli, at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Bakit kaya hindi na lang sinabing, kung minsan isipin nyo ring magpasalamat? Sabi rito, lagi na magpasalamat. Sa mata ng Diyos, alam niya ang blessing ng pasasalamat. It is a command from God. Kahit sa 1 Timothy, inulit ito, chapter 2, verses 1 to 3, ang sabi rito, I urge you, first of all, to pray for all people, ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Sinong pasasalamatan? Pasasalamatan ng Diyos para kanino? Sa mga nakaluklok, sabi doon, pray this way for kings and all who are in authority, so that, ano ang bunga daw nito? We can live peaceful and quiet lives, marked by godliness and dignity. So it's a godly thing to give thanks. Yung dignity, yung dangal ng isang tao, pag siya'y nagpapasalamat, nakikita yung karangalan sa buhay ng tao pag siya'y mapagpasalamat. Ang ganda sa Tagalog, sabi niya, gawin din ito sa mga hari at para sa lahat ng mga nasa pamamahala. Bakit daw? Ito ay upang mamuhay tayo ng payapa. Alam niyo, yung mga taong mga tuliro, yung mga taong walang peace sa puso nila, sa isip nila, restless, di makatulog. Marahil yan, hindi yan mapagpasalamat. Hindi kasi nila nakikita yung magagandang bagay. Nakikita nila yung mga wala, yung mga kulang, yung mga reklamo. Pero pag sinabi dong lagi kayong magpasalamat, hahanapin nyo yung magagandang bagay. Naalala ko nga yung mga kwentuhan ng mga, di ba sa Amerika, may turkey. Alam niyo yung turkey, ito yung malaking isang manok. Napaka-pabo yata yan. Pabo ba yan sa Tagalog? Yes, pabo. Sabi nung isa doon, bago tayo kakain, mga anak, alam niyo na ang mga gagawin natin, magpapasalamat tayo. Ikaw, bago ka kumuha ng turkey, anong ipagpapasalamat mo? Pasalamat ako kay nanay na nag-iisip lagi kung paano mapapaigi ang Thanksgiving. O next, anak, ganyan. Pag malaki ang pamilya, nauubos na ang pasasalamat. Pero dapat may sabihin kasi hindi kakain. Kaya sabi niya, nung isang anak, papasalamat ako na may nakaisip na bumili ng ganyan, yung pampalaman ng turkey. Salamat, ganyan. Pero yung isa, yung kaduluduluhan, naisip niya, pasalamatan na mismo yung turkey. At sabi niya, salamat sa iyo, turkey. Huling hapunan mo na bago ka kinatay. Kung hindi, wala kaming kakain at pagsasalo-saluhan. Nagtawanan ng pamilya. Pero, it doesn't matter kung ano nakahanda sa mesa, sa hapag. It doesn't matter kung ano nangyayari sa paligid. Sabi ng Psalm, even in tough times, we can give thanks to God. Psalm 50 verse 14, offer to God a sacrifice of thanksgiving. Kahit sakripisyo na ang pagpapasalamat, kahit parang ang bigat ng dinadala, pero ang lalabas sa iyong bibig, Diyos ko, salamat. Isipin mo yung mabubuting bagay. Salamat, Lord, at buhay pa kami. Yung mga binaha. Salamat, Lord, kaya na lang naming labhan pa itong mga binahang mga damit na nanilaw na. Salamat, Lord, at buhay kami. Wala mang tahanan, pero salamat at walang namatay. Those are the things. Hanap ka ng magandang bagay, ibalik mo sa Diyos ang papuri. Sabi diyan, ihandog ninyo sa Diyos ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo, ayan pa, yung mga nangako, mga pledges, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Napakalinaw. Kaya nga yung mga nangako, Lord, salamat,
matanggap lang ako sa trabaho. Oh, Lord, ito ang ibibigay ko sa iyo. Panginoon, pagalingin mo lang itong aking anak. Lord, di ako pa liliban. Ang dami nating mga pangako. Kaya itong ating Thanksgiving is a sacrifice of giving, sacrifice of praise. Hindi mo kayang ibigay sa araw na yun. Kaya meron tayong mga pledges and we say, Lord, hindi ko kayang ibigay ngayon, pero pag-iipunan ko. Kaya ang ginawa ko, binaliktad ko na. Bago pa mag-Thanksgiving, pinag-iipunan ka na January hanggang November. At excited ako laging ialay sa Diyos. Lord, thank you. This is just a fraction of what you have blessed me with. But thank you, I'm giving this with the joy in my heart. Amen? So even in tough times, ihandog ninyo sa Diyos ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. So Thanksgiving is a sacrifice on the altars of our hearts. Because at times, we won't feel thankful. But it is in those moments that grateful hearts will become the most pleasing sacrifices to the Lord. Yung sa mga panahon na ikaw ay nahihirapan, sa mga panahon na ikaw ay nawalan. You know, it's a sacrifice of praise. Sabi nga ng psalmist, sa Psalm 116 verse 17, I will offer to Him the sacrifice of thanksgiving. At sabi ng psalmist, and I will call upon the Lord. Hallelujah. Tatawag siya sa Diyos. Papasalamat muna siya, pero may hihilingin siya. Meron siyang isasaguni sa Diyos. Pero sabi niya, salamat Lord sa lahat ng bagay na binigay mo sa akin. Pero Lord, ito ang aking kahilingan. Kasi sabi niya, I will call upon the Lord. And so the praise and thanksgiving that God appreciates most is not what He receives from the inhabitants of heaven. Bakit yung mga anghel sa langit, pag nagpasalamat sila, because they're in a very good place. Yung mga papuri ng mga nasa langit na, they feel paradise, paligid nila. But what God really appreciates most is yung worship, yung alay, yung sacrifice of thanks, sacrifice of praise for those who are living here on earth who are under terrible pressure. Yung matinding pinagdadaanan mo, tas kaya mong mag-alay ng pasasalamat sa Diyos. Wow, the heart of God melts. Na kahit ito na ang pinagdadaanan niya, may sakit siya, ang umuusal pa rin sa kanyang bibig ay pasasalamat. Hindi ko hiniwalayan ang Thanksgiving, especially when I was looking after my mom. Nakikita ko siyang parang mamamatay siya anytime. Hindi kaya ng dibdib ko harapin every day. I was there sleeping for few days. But every day, I made it a point to start the day with thanksgiving. I will partake of the communion. Kaharap ko siya, and I will say, Lord, I thank you. Lord, I thank you. This is a new day. Hindi ko man makita yung response niya because may tubo siya. I can just partake of the communion alone. But I thank the Lord for His presence in the room. I thank the Lord for His strength sa buhay ko na kaya ko pa magbantay kahit walang tulog. I can praise the Lord for His provision. Kahit di ko pa nakikita yung pambayad sa hospital, I'm already thanking Him. It's a sacrifice of thanks. Nang dadali na sa dialysis room at sabi lagi doon, hindi natin masisiguro kung buhay pa siyang ibabalik sa kwarto. Maiiwan ako doon sa kwarto, wala nang kama dahil dadalhin hanggang doon yung kama sa dialysis room. All I can do is just lift my hands and thank the Lord. Heavy heart, but thanking the Lord. I say, Lord, I cannot handle this. Without thanking you, I will not be able to pull through. These are the things that are precious to God. Kaya sasabihin ng iba sa inyo, wala akong dahilan para umattend ng mga Thanksgiving na yan. Wala akong ipagpapasalamat. I am telling you this, you have a lot of things to be thankful for. Kung ililista nyo lamang yan. Nagkatrabaho ka. Sabihin mo, hindi ko naman gusto yung boss ko. Marami naghahanap ng boss. Kahit ano pang klaseng boss yon. Magkatrabaho lang. You know, sometimes yung level nyo na expectation pataas ng pataas at ang level nyo ng pasasalamat pababa ng pababa. Kaya wala kayong peace. Kaya nawawala yung inyong mga himbing ng tulog.
Kaya sabi doon, magpasalamat kayong palagi, imbis na magreklamo, i-turn natin into a Thanksgiving party. Hindi pity party. But it's like, why are you inviting us? Because I want to thank the Lord. Hallelujah. Kasi nakikita ko na ang deliverance ng Diyos. Kaya nga ito ay garment. Alam niyo sabi sa Isaiah 61 verse 3. Kasi my next point is this, thanksgiving brings healing to the soul. Sa mga nabibigatan, healing to the soul, kagalingan sa inyong kaluluwa, ang may pasasalamat, mapagpasalamat na puso. Sabi sa Isaiah 61 verse 3, it's a spiritual garment. Pag sinabing spiritual garment ang thanks, para mo siyang isinusuot sa iyo na damit. Opposite ng spiritual garment ay ang spirit of heaviness. Ang giving of thanks is a spiritual garment. Pero ang spirit of heaviness, ito yung mga depression. It's also a covering. It's more than just an emotion. Spirit of heaviness is a spirit, it's a person overtaking you, the demonic spirit of depression that you need to address. Alam niyo ba, the answer for depression is giving thanks, giving praise. Because as you give thanks to the Lord, you are putting on a garment, a spiritual garment, and the spirit of heaviness will be lifted. Sabi ng Isaiah, to console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning. Yan ang may langis ng kagalakan sa mga nagdadalamhati. And the garment of praise for the spirit of heaviness. Hallelujah. Kaya ibabat ang lungkot mo. Kulang ka sa praise, kulang ka sa pagpupuri. Araw-araw, sikapin mong purihin ang Panginoon. Any time of the day, try it. And the spirit of heaviness will be lifted off from you. A garment of praise for the spirit of heaviness. Yan ang sabi sa Isaiah. That they may be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. The Lord needs to be glorified in our lives. And our thanks is like an incense to His throne. Lord, salamat. Alam niyo ba, kahit ito sinasabi ko lagi ito sa online. Pasalamat ako sa kwarto ko. Gusto ko yung mga high ceiling. Hindi ako natatapos nagpasalamat. Paulit-ulit ako doon. Sirang plaka ako pagkausap ko si Lord. Paano ako sirang plaka? Unang-una sa panalangin, Lord, salamat sa maghapong ito. Lord, thank you. May pinagpaguran ako. Yung iba sa inyo, napagod. Lord, kakainis tong araw na ito, pagod na pagod. Pasalamat ka sa Diyos. May pinagpaguran ka kasi mapapagod ka rin pag wala kang trabaho. Pagod kang kahihintay. Kaya yung mga napagod sa trabaho, thank you Lord, napagod akong may trabaho kaysa napagod kang nabubugnot dahil wala kang trabaho. You understand what I'm saying? There should not be a Christian today that will be walking in with grumpy faces or yung sadness. Kasi may sagot ang Diyos. What is His answer and His gift to us is the ability to give thanks. That's why command. Inuutusan niya tayo kasi yun ang sagot para gumaan ang kalooban ninyo. Yung mga nag-aaway ng mga mag-aasawa palagi, yung lagi kang yung kinukulit ng asawa mo, ang sasakit magsalita ng asawa mo sa'yo, i-turn mo into praise. Lord, thank you na nakikita kong magbabago ang asawa ko. Lord, naniniwala ko pa sa pinapasalamatan na kita na kaya mo siyang hipuin, kaya mo siyang baguhin. Huwag yung panalangin, Lord, salamat, kaya mo siyang pilayan, kaya mo siyang tuktukan. Kasi minsan, di ba, parang kung pwede na lang mahataw mo siya dahil sa mga masasakit na dinadanas mo sa buhay mo dahil sa Kanya. But God is saying, pick up that garment. Anong garment? The spirit of praise. For the spirit of heaviness to be lifted. Hubarin ang kabigatan, isuot ang garment o ang damit ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Kaya kung may kaibigan kayo, grumpy, kaibigan kayo, laging reklamo ng reklamo,
Sabihin mo, friend, gusto mo bang daling kita sa shopping center? Anong pangalan ng shopping center? Andon, Joy Shopping Mall. Bakit? You need some joy. Put on the garments of joy, the garments of praise. Para hindi ka na parang lugmok palagi. Ang bigat dalhin, di ba? Nung taong parang laging ang mukha sambakol. Kulang sa pagpapasalamat. Sabi mo, kinapos ka na naman, friend, sa pagpapasalamat. Mag-pray ka. Mag-pray tayo ngayon. That's the way to encourage your friend. You know, si Job, sa Job chapter 1, verses 20 to 22, Job was reduced to ashes. He fell down in worship, saying, "The Lord gives, and the Lord takes away." Pero ang dulo pa rin ng prayer niya, "Blessed be the name of the Lord." Hallelujah. The Lord gives. The Lord takes away. Maaring binigyan ka ng bahay. Tinangay ang bahay ng baha. Ang kaduluduluhan, "Blessed be the name of the Lord." Kaya mo itong itayong muli, Panginoon. Lord, ang hihingi ako ng pangpalit sa bubong. Lord, ang hihingi ako ng pangtapal ulit sa aming mga pader. Binagyo po minsan ang ating simbahan sa Marikina. Grabe po yung pagkabagyo doon. Pinakita sa akin ang picture. Nasa 3rd floor, tanggal ang mga pader, mga salamin yun. Talagang nilipad ng hangin. Nawala yung mga upuan, nilipad doon sa kalsada. Ang daming ipapagawa yung mga kisame, nagbaklasan lahat. Nung nakita ko, ang naisip ko lang, kailangan natin ng malaking pera. The Lord gives, takes away, kaaway. Pero sabi ko, Lord, you are able. Alam niyo ba, minsan, iniisip ko, paano kaya natin magkakaroon na naman ng aircon, nagkasira-sira. That time, kailangan natin ng 200,000. Alam niyo ba, may nagyaya lang sa akin ng hapunan. Sa pag-uusap namin, sabi niya, "Pastor Hazel, maghapon akong sinasabihan ni Lord ng number 7. Sabi ko, aha. Sabi niya, at habang kausap kita, lagi mo nasasabi ang number 7. Sabi niya. Sabi ko, anong kinalaman nun? Sabi niya, ikaw ang hinahanap ko. Ito yung mga dayuhan, mga hindi to Pilipino. Sabi ko, ano po ibig niya sabihin na akong hinahanap ninyo? Sabi niya, ikaw ang nakasagot ng puzzle. Bibigyan kita ng $7,000. Kasi 7. Sabi niya, gamitin mo kung para saan mo gagamitin sa simbahan. Ang presyo na inaabangan ko para sa aircon ay $7,000. God provided is just one invitation. Pero sa gitna ng mga krisis, pag nilakipan mo ito ng pasasalamat, naghihimala, bumubukas ang maraming himala rito. Kaya in God's eyes, this is so powerful. Kaya ito ay ikinomand niya sa atin. It is His will. It is His command. It brings healing to our soul. And this is the most expensive worship of all. When we are able to give thanks in times of tough times, in times of crisis, when we are able to give thanks and offer sacrifices pa rin, kahit na yung mga kaloob ko sa Diyos, hindi ko yun naibigay sa magulang ko na halaga. Pero kay Lord, anything, Lord, ibibigay ko sa iyo. Do you know, God's heart is so delighted. Kaya alam ko, nahuli ko ang, kumbaga, yung kiliti ni Lord. Hindi ko hinihiling, ibibigay niya yon. Kahit hindi ko ipanalangin, ibibigay niya yon. Kilala ko si Lord. I know His ways. And this is what I want to challenge you. Get to know His ways, not just His miracles, not just His acts. Hindi lang yung mga pagpapala. Get to know Him, His heart, His mind. And He adores people who know how to give thanks in the midst of difficult times. Alam ko may nanonood dito sa inyo. Mabigat ang inyong loob. Parang takot kayong magpasalamat, takot din kayo magbasa ng Bible. Ang dami niyong takot. Kaya napapangibabawan ka ng kabigatan. Pero ngayong gabi, umpisahan mo na.
Sabihin mo, Lord, tama na itong mga takot na ito na ayaw magsalita sa panalangin. Na ayaw magsabi man lang umpisahan ng pasasalamat. Huwag kang matulog ngayong gabi nang hindi ka nagpapasalamat sa Diyos. Sabihin mo, Lord, thank you. Kikita ko mga anak ko kahit sa video ng mga OFW. Lord, thank you. Na-homesick ako, pero salamat sa technology. Lord, salamat kahit mausap yung asawa ko. Salamat may asawa ko. Kami nga wala. Pero iba rin ang pagpapasalamat ko. Pag nakikita kong may mga binubugbog na, Lord, salamat, walang nang bubugbog sa amin. Lord, salamat, wala akong consumption. Pag ang mga asawa ay nakukonsume, maraming anggulong dapat tingnan. But God wants to release you tonight. And I just felt that it is His will for you, yung heaviness na yan, to be lifted. And I want to stand in agreement with you in prayer, that you will be delivered from every spirit of depression, from every spirit of heaviness. But begin to open your mouth and praise God. Begin to lift Him up in songs. Imbis na ikaw ay nagkakaraoke ng mga malulungkot na mga awitin, magkaraoke ng mga pasasalamat sa Diyos. Marami rin karaoke ng pangpapasalamat sa Diyos. Yung mga praise songs. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na. Kantahin mo yung pag hindi ka hinapo dun eh. Yung hininga mo doon. But it will bring joy to your heart. Hallelujah. Lord Jesus, tonight I pray sa mga nabibigatan, Lord. Sa mga dumadaan ng mga pagsubok, dalangin ko, Lord, ang kabigatan na ito ay malift, matanggal, and I speak the spirit of joy and gladness. You know, kanina as I was praying, naputol po ako sa gitna, and I just don't want to end this like this. Kanina po, baka hindi po ninyo narinig, as I was praying, nakita ko po yung mga iba sa inyo may paso sa katawan. And God wants to heal yung mga burnt skin ninyo. I saw the burnt sa shoulder, both shoulder. And it's really painful sa'yo. And I don't want you to miss this. Baka ang kaibigan nyo ang merong paso and the person is very discouraged because of this. The Lord heal you. The Lord restore your skin. The Lord restore your heart, that you will receive hope in Jesus. At kung kayo ay andito pa kayo sa nanonood, watching, and this is your first time, you were tagged here, huwag ninyong palagpasin ang araw na ito na hindi nyo ibinigay ang buhay nyo sa Panginoon. And I will lead you in prayer. By just simple prayer, sabihin ng inyong bibig wherever you are. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, I receive you as the Lord of my life. Forgive me of my sins. Cleanse me from all unrighteousness. Come into my heart. And if you have prayed that prayer, the Lord heard you. And the Lord wants to walk with you. Continue to grow in your faith. Keep watching this online service. Have your faith grown sa pakikinig. Amen? And those of you who are passing through some tough times, I know God is the God of our salvation. He will deliver us. He is the God who saves. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. This whole series ng November is about the celebration of thanks. Amen. God bless you. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace, both now and forevermore. All God's people say, Amen. I love you. Mwah!